insights about love and obsessions. Ano ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Maraming nagtatanong sa akin dito at marami ding nalilito kung ano ang pinagkaiba ng dalawang ito. Actually guys, ang dalawang salitang ito ay sobrang magkapareho. Lalo na sa umpisa ng relasyon, sobrang malilito or madideceive ka dito. Alaman nyo lang guys ang pagkakaiba ng dalawang to kapag ang relasyon ay tumatagal na. Doon nyo na makikita na ang obsession ay napakalayo sa ibig sabihin ng love. Ang obsession guys ay isa sa pwedeng anay ng relasyon nyo para masira ito. Ang love naman ay isa sa pinaka number 1 instrumento para magtagal ang relasyon nyo. Now, ano ang pinagkaiba ng obsession and love? I'm giving you some signs. How can you tell with your partner or someone you're interested in if you are truly in love or you're just obsessed with them? Kayo rin guys, pwedeng ganito rin kayo sa kanila. Number 1, ayaw na ayaw nila ng unanswered call or text. Whether call, text, or video chat is normal communication sa isang couple para sa regular basis nila. Normal yon. Pero kapag ang isang tao ay obsessed, gusto nila na monitor nila ng 24/7 yung mga kapartner nila. At kapag hindi kaagad nasagot ang tawag or text nila, galit na galit or inis na inis ang mga ito. At every time na hindi agad nasasagot ang tawag or text nila in just a matter of few minutes o minsan hours, iba na ang iniisip ng mga taong ito. Nag-iisip na sila ng hindi maganda sa mga partner nila na kesyo, pinagdududahan na nila at nabibreak yung trust nila. Ganon mag-isip ang mga obsessed person. Madali nilang ina-accuse yung sitwasyon or yung karelasyon nila, pinagbibintangan agad nila kapag mga tipong hindi nakakasagot agad ito ng text or call nila. Sa isang sitwasyon guys, in a loving relationship, dapat nire-respeto natin yung oras ng bawat isa. At pinagkakatiwalaan natin yung mga partner natin when they are not around. Pero kung hindi ganito ang nangyayari guys, your partner is only after one thing, and that is to control you. Number 2, immaturity. Guys, yung partner nyo ba ay mature or immature? Or kayo ba ay mature or immature? Alam nyo ba guys na ibang termino ng salitang obsession is immature? Meaning magkapatid tong dalawa na ito, magkakambal. Immature love is egocentric, unforgiving, and irresponsible. Ito yung mga tipo ng taong yung importante sa kanila ay yung opinion na lang nila. Wala silang pakialam sa opinion mo. Ito yung mga tipong irresponsible na tao na kahit nasaktan ka na nila, wala silang pakialam basta sila ay masaya. Unforgiving kasi kahit na natapos na yung problema or yung hindi nyo pagkakaunawaan. Once na nagkaroon na naman kayo ng discussion, ibabalik na naman niya to. Paulit-ulit niya itong inuulit sa inyo na parang ang laki-laki ng kasalanan ninyo at pinaparamdam niya sa inyo na kailangan mag-guilty kayo dun sa kasalanan ginawa nyo. Maliliit na bagay palalakihin niya. Ganon ang sign ng mga immature love. Punong-puno siya ng insecurities at wala siyang tiwala sa'yo. Kapag may love and emotional maturity sa isang relasyon, your love are tightly together. Number 3, demanding. Merong isang study guys na nagsasabi na bago ka makabuo ng isang romantic, healthy relationship, ito ay may binubuo ng 4 na bahagi. At ang dalawa dito ay ang needing and giving. Sa madaling salita, ang isang loving relationship, smooth relationship, ito ay may give and take, vice versa. Pero kapag ang dalawa dito or ang isa dito ay wala sa isang relasyon, love can quickly turn into an obsession. Kasi guys, mas gusto nung isa na yung situation ay laging favor sa kanya. At yung isa naman ay kinokontrol ka ng awa at ng guilty. Habang ang isang obsessed naman doon ay puro take lang, na kung kumilo siya ay parang they owned you. Kapag ganito guys, hindi ka mahal ng partner mo, siya ay obsessed lang sa'yo. Because love should be a balance and equal. Number 4, exaggerate your relationship. Exaggerated ba guys yung mga partner nyo sa relasyon nyo or kayo? Ito yung mga tipong nire-romanticize nila yung relasyon nila na parang fairy tales ang tingin nila. Napakaraming obsessive partners guys na nagkikrib
dun sa mga love na hindi naman nag-exist. I've been there sa relasyon na ganon. Na yung tipong pag nakapanood sila ng isang romantic film or yung mga fairy tale, iniisip nila na dapat yung relasyon nila ay ganon din. At kapag hindi nasusunod yung mga ganitong imagination nila, iniisip nila na yung relationship nila ay imperfect at hindi para sa kanila. Kaya ang mangyayari, palagi kang kini-question yan. Ikaw naman, palagi mong dinidepensahan yung sarili mo. Palagi ka niyang kini-question na bakit eto ganito na pwedeng mangyari to, bakit ikaw hindi. Parang palagi niyang kini-question yung capability mo about love and loving him. At ang mga obsessive partner guys, mabilis mag-decide yan. Maybe in just a matter of first date, second date, iniisip niyan ikaw agad ang soulmate niyan. Baka nga sa first 2 months nyo o 3 months nyo, nag-engage agad yan, nag-propose agad ng marriage sa'yo yan. Kapag ganyan, ang lalaki or babae, obsessed yan. Kasi malamang hindi nakikita ng taong ito kung ano talaga ang relationship. Kaya pag ganyan guys, kayo ang mag-a-adjust. Lagi kayong magti-take time. If it's love or obsession, walang masama. Number 5, kinokontrol ka niya with your guilt. Isa ba sa inyo guys na ginagamit na weapon ang guilt every time nag-aaway kayo? Pinaparamdam niya ba sa inyo na every time nag-spend kayo ng oras ninyo sa pamilya, kaibigan? Kapag ang isang tao ay obsessed, madalas magti-take over ito sa buhay nyo. Gusto nila yung sa kanila umiikot yung mundo ninyo at hindi siya satisfied kapag hindi siya yung sentro ng buhay nyo o ng oras nyo. Ganyan ang obsessed guys kasi once love kayo ng mga partner nyo, ibibigay niya yung oras na gusto ninyo. Hindi niya lalagyan ng restriction yung mga choices ninyo. Hindi siya makikialam kung ano yung mga gusto ninyong gawin. Nakasupport lang yan sa inyo all the time. Mag-aantayan kung anong oras pwede siya makasingit dun sa mga everyday routine ninyo. Because love is giving and understanding. Hindi makikialam yan sa buhay ninyo. Hindi niya paiikutin yung buhay nyo, dun lang sa mundong gusto niyang makita. Kapag kinokontrol niya kayo gamit ang guilty weapon, meaning that is not love. Yaan ay obsession. Last but not the least, mga pangakong napako o mga false promises. Ilang beses na ba guys o gaano ba kadalas na yung mga partner ninyo ay may mga ipinangako sa inyo na hindi natupad? Yung mga pangakong kesyo sila ay magbabago pero hindi naman pala totoo. Biktima kayo ng mga pangakong napako. Maaring ang mga partner ninyo ay hindi talaga kayo mahal. Because when you love someone, you make promises because you intend to keep them. Hindi kang isacrifice yung time and effort mo para lang ma-improve yung partnership ninyong dalawa. But if your partner is obsessive, they don't want to improve anything. Gawa lang sila ng mga fake promises sa inyo to gain more control. So yun lang guys ang video natin for today. Sana ay may natutunan na naman tayo dito sa ating munting session na ito. Gusto ko lang talagang bigyan or i-justify kung ano ang ibig sabihin ng love and obsession, kung ano yung pagkakapareho nito kasi mukha talagang parehong-pareho ito sa umpisa ng relasyon at nakikita nyo na lang ang obsession kapag tumatagal na ang relasyon. So wag kayo mapufall sa isang taong obsessed sa inyo